Okay, guys, let's do another transit reading. This time, this is for May 9. So, meron tayo sa May 9, we have is Moon Square Mercury. So, this will be affecting your big six. So, kung meron kang placement ng Taurus, Scorpio, Leo, and Aquarius, makinig ka, okay? So, during this time kasi, magkakaroon ng with this aspect there will be some tensions na magbi-build up pa. Yung tension is between your emotions and kung ano paano ka mag-isip. So, yung thinking mo. So, yung mga moment na feeling mo ang dami mong kailangan gawin. Ayan. Yung mga maliliit na task na patong-patong, kailangan mong puntahan, kailangan mong kausapin, medyo magpapatong-patong siya. So, andoon na dahil dun sa possible stress na ma-accumulate mo, makukuha mo, magkakaroon din ng mga miscommunication. So, yung mga minor miscommunication na pwedeng mag-build into something negative. So, andoon na wag mong hayaan na kumbaga 'pag andoon naramdaman mo na ang gulo na, masyado ka ng suffocated, take a break para ma-reorganize mo yung sarili mo, okay? Now, in terms of your work, so possible na may mga konting overlapping na mga schedules. So, andoon din na medyo since madaming task, yung attention mo kung saan-saan napupunta. Parang feeling mo tuloy parang a little bit of this, a little bit of that, parang walang natatapos. So, ito din yung moment na wag kang biglang gumagawa ng desisyon. Since stress ka, making rash decisions is a no-no, okay? Pag-isipan mo, if you need more time to think about it, gawin mo, okay? Now, in terms naman sa relationship, so the store for Taurus, Scorpio, Leo, and Aquarius placements, medyo may mga konting misunderstanding na pwedeng maganap na kasi iba yung iniisip mo sa sinasabi mo sa pagkakaintindi nila. So, andun din na minsan yung the way na sasabihin mo yung mga bagay medyo off ng konti, puwedeng sa tono or sa mga pipiliin mong salita. So, be careful kung ano yung mga sasabihin mo. And of course, to avoid yung mga minor conflict, 'wag kang gagawa or 'wag kang mag-speak ka. I mean, magsalita ka ng maayos, very clear, precise, concise, at kung kailangan ng magtanong and to clarify, please do to avoid any misunderstanding. I hope nakatulong sa yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Subscribe, like, and share para makita tayo sa mga next video.